Welcome to Miss Kali Vlog. Sa pagpapatuloy ng komunikasyon namin ng aking kumare na si Stella sa chat, ay lalo itong naging marahas at mapanukso habang tumatagal. At bandang huli, ay tila panahon pa nga yata ang gagawa ng paraan para kami makagawa ng kasalanan sa personal. Nagantay ako ng ilang segundo at lumipas pa nga ang minuto. Hindi pa rin naglalagin ulit si Stella sa Yahoo Messenger. Nako, mabibitin pa yata ako Sabi ko nang biglang mag-ring ang telepono. Hello? Bahati ko. Ling, busy ka ba? Tanong ng misis ko sa kabilang linya. Hindi naman, Ling. Bakit? Tanong ko. Tatawag dyan si Stella. Puntahan mo raw at ipapaayos yung computer niya. Importante lang daw Sabi ng asawa ko. Pagkarinig ko ay biglang lumakas ang kabog ng puso ko at napangiti. Okay. Tanging sagot ko at ibinaba na ng misis ko ang telepono. Malamang busy sa floor nila kaya parang nagmamadali siya nung kausap ko. Importante pala Sobrang pilya din talaga. Hindi makapag-antay sa isip-isip ko. Nagring ulit ang telepono. Inangat ko ulit. Hello? Sagot ko. PJ, favor naman Ani ni Stella. Nasabi na ni Jenny. Pupunta na ako dyan para ayusin ang computer mo. Sabi ko. Nakakasabik talaga si Stella. Wala siyang kamalay-malay na ang kausap niya sa Yahoo at ako ay iisang tao lang. Ang taong lagi niyang tinatawag pag nasisira ang computer niya. Naku, salamat talaga PJ. Kailangan ko lang kasi talaga ng computer. Pagpapasalamat niya. No problem. Sige at maya-maya lang ay andyan na ako. Sagot ko sabay baba ng telepono. Excited ako at para akong makikipag-date. Nagbihis ako at nagpabango. At ilang minuto pa, nagdadrive na ako papunta sa kondo ni Stella. May nabubuong plano sa aking isipan. Ano kaya? Sa loob-loob ko. Mapapapayag ko malamang yun. Mahilig din sa isip ko. Papakiramdaman ko kung pwede. Gagawin ko na talaga. Pasya ko. Pagkarating ko sa kondo, kumatok ako at binuksan ni Stella ang pintuan. Hi, bati ko. Ay, salamat. Pasensya na PJ. May importante lang kasi akong ginagawa kaya need maayos ngayon yung PC. Pagpapaumanhin ulit ni Stella, sabay beso sa akin. Ang bango niya, grabe. Ganun pa rin ang suot ni Stella. Kung anong nakita ko sa webcam niya kanina, yun pa rin. Sandong manipis at nakashort siya ng maiksi pero walang suot na underwears. Sige, tignan ko na yung computer, sabi ko. Sinamahan ako sa kwarto ni Stella kung saan nandun ang computer niya. Yan parang naghang lang siya, wala naman akong magawa, sabi pa ni Stella. Ano bang ginagawa mo nung mangyari to? Kunwaring hindi ko alam ang milagro ang ginagawa niya. Nagtatype lang ako tapos bigla na lang nagloko. Pagsisinungaling niya. Sige, ikaw nang maupo sa may computer mo. Papatayin ko lang yung power at i-reboot natin. Sabi ko. Tinanggal ko sa pagkaka-plug sa kuryente ang computer. Para lang ma-shutdown to. Sinaksak kong muli at inuon to nang makapag-reboot na. Mukhang okay na. Sabi ko habang nakayuko ako sa likuran ni Stella sa may balikat niya. Napakabango talaga. Palibhasa bagong paliko. Oo nga pero bakit naghang kanina? Tanong niya. Bakit naghang? Hindi ko sure Gusto mo ulitin mo yung ginagawa mo kanina para malaman natin kung anong problema? Sagot ko. Bale, binuksan ko lang yung Microsoft Word. Tapos, hindi na alam magsasabihin ni Stella. Bahagya akong nilapit ang mukha ko sa mukha niya. Ang hangin na galing sa ilong ko ay dumadaplis sa kanyang tenga. Parang napapasinghap si Stella. Kitang-kita ko ang pananayon ng balahibo niya.
Pahidang sambit ni Stella na parang kinakabahan at hindi mapakali sa aking pagkakalapit sa kanya. Tapos ano? Bigla na lang naghang ganun ba? Mainang tanong ko na halos ang bibig ko ay nakadikit na sa tenga niya. Ha? Oo, mahina niyang tugon. Sumulyap ako sa harapan niya. Halata ko ang kalusugan noon. Grabe talaga si Stella. Panalo? Ramdam kong baka hindi na ako makapagpigil sa kanya. Wala naman dapat maging problema noon. Wala ka naman ng ibang napindot, no? Pagtatanong ko. Wala naman. Nakabigit niyang sagot. Okay na siguro yan. Sabi ko habang nakatingin sa kanyang makinis na balikat. Okay. Sagot ni Stella. Stella, okay ka lang? Puna ko. Bago pa siya makasagot, tumayo ako sa may gilid niya. Humarap ako sa kanya. Kita ko ang pagsulyap ni Stella sa umbok ng aking pantalon na nakatapat sa kanya. Idinapo ko ang kaliwang kamay ko sa noo niya. Parang mainit ka, sabi ko. Ha? Wala lang yan. Mahina niyang sambit. Lumapit akong lalo. Talagang sinusubukan ko si Stella kung bibigay. Kabuhok na lang at didikit na ang harapan ko sa mukha niya. Pero panakaw tingin pa rin si Stella. Ibinaba ko ang kamay ko papunta ang leeg niya. May lagnat ka yata eh. Bakit ang init mo? Tanong ko. Ha? Hindi. Wala akong lagnat. Nauutal niyang sagot. Bakit ang init mo? Ulit ko habang patuloy pa ring pinapakiramdaman ng kanyang leeg. Napansin kong napapapikit siya minsan. Baka tinabla na siya sa sitwasyon namin. Papalag kaya to? Tanong ko sa aking sarili. Stella? Mahina akong sambit. Ha? Parang nabigla si Stella. Hindi niya namalaing nakatitig na talaga siya sa zipper ng aking pantalon. Anong tinitingnan mo? Tanong ko. Ha? Wala. Nervyos niyang sagot. Gusto mo bang makita? Nag-aalangan kong tanong. Ang alin? Pa-inosente pa niyang tanong. Yang sinisipat mo kanina pa? Sagot ko. Ha? Gulat niyang sambit at tila nahihiya dahil nahuli ko siya. Sa puntong yon, mabilis ang sumunod na naging aksyon ko. Bumaba ang haplos ko mula sa balikat niya pailalim sa kanyang sando. PJ, anong ginagawa mo? Bulalas niya. Ang ganda mo, Stella. Ang sabi ko. PJ, teka. Tila nag-aalangan niyang sambit. Pero sa kabila ng kapilyuhan ko nung oras na yon, hindi niya ako pinigilan. Kaya nagpatuloy lang ako sa pagpapakasasa. Gusto mo bang makita? Tanong ko ulit. PJ, wag. Baka malaman to ni Jenny. Pagtutol niya. Ilihim natin ni Stella. Tayo lang makakaalam. Sagot ko. Pero PJ, mali to eh. O sige, sabihin mong ayaw mo itong nangyayari at ititigil ko, Stella. Sabi ko. Hindi siya sumagot at napatingala na lang siya sa kisame na parang natangay na rin sa sitwasyon. Titigil na ba ako? Aalis na ba ako? Huling tanong ko sa kanya. No. Mahina niyang sagot habang nakaiwas ang tingin nito sa akin na parang nahihiya. O sige, ibaba mo na ang pantalon ko, Stella. PJ? Gulat na sambit niya. Sige na, huwag ka nang magkunwari. Sabi ko. Nag-aalangang sumunod sa akin si Stella. PJ, papatayin tayo ni Jenny eh. Ang sabi niya. Shh, lihim nga natin to eh. So hindi niya malalaman. Sige na, huwag ka nang mahiya. Hindi ko may boss si Stella. Marahan niyang tinanggal ang sinturon ko. Pagkatapos ang butones at zipper naman ng aking pantalon. Kusang bumagsak ang pantalon ko sa sahig. Sabay baba niya rin agad sa aking boxers. Parang nagulat bigla si Stella. Unti-unti kong pinaluhod si Stella sa aking harapan. Hindi siya tumutol, bagkus ay kusa patong tumugon sa gusto ko.
At nagulat ako kasi kahit kabado at nag-aalangan, ay ibang klase pa rin ang husay ni Stella sa pagbibigay aliw. Nakakapaliw. Hindi ko naranasan ng ganito sa asawa kong si Jenny. Para akong mapapasuko ng maaga. Agad akong yumuko at sinuyo ang mapupula niyang labi. Ramdam ko ang tamis ng aming palitan. At habang nangyayari yun, ay inalalayan ko siya patayo. Nang makatayo na siya ay niyakap ko siya na para bang siya ang asawa ko. Stella, humiga ka. Bulong ko sa kanya. Agad namang nahiga si Stella sa kama niya. Sabay itinilapon ang suot niyang santo sa sahig. Ang mga paa niya ay nakalawlaw lang sa baba. Hinila ko ang garter ng kanyang shorts pa ibaba. At sa puntong yun, ay tuluyan ko nang nasilaya ng malapitan ang magandang tanawin ng aming kumari. Nakakabaliw, napakakinis at napakasexy nito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Ibinukos ko agad ang kanyang mga binti at lumapit. Napayakap ng mahigpit sa akin si Stella na para bang sinasabing akin ka na lang. Alam naming malito pero dahil sa natalo na kami ng kahinaan, ay itinuloy namin. Halos pumako ang mga kuko ni Stella sa aking likuran nang tuluyan ko na siyang makuha ng buong buo. Para akong isang halimaw ng oras na yun, ni hindi ko makontrol ang aking sarili. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Stella. Matagal kasi itong nabakante sa lalaki, kaya ganoon na lang ang kanyang naging reaksyon. Maya-maya pa ay kita ko na sa mukha ni Stella ang aliw at ngiti. Parehas kaming natangay at sumasabay na rin sa bawat galaw namin ang pag-uga ng matibay na kama. Nakailang ulit pa kami ni Stella. Uhaw na uhaw kaming dalawa sa isa't isa. Pumwesto kami sa tokador na may salamin. Pinaharap ko siya sa salamin kaya napahawak to sa ibabaw ng tokador. Kitang-kita ko mula sa likuran niya ang magandang mukha niya. Nakatingin siya sa akin mula sa salamin. Dinikit ko ang katawan ko sa likuran niya at niyakap ko siya. PJ, last na to ha? Sambit niya habang medyo nakangiti sa akin. Sa puntong yun ay muli naming pinagsaluhan ang isa't isa. Pagod na pagod kami ng oras na yun. Hindi ko alam pero naibus ko lahat ng meron ako kay Stella. Dahil siguro sa kikil ko. Kinabahan ako dahil baka magbunga ang pagkakamaling to pero iwinaksi ko muna to sa aking isipan. Bumagsak kaming pareho sa kama. Napahiga ako at si Stella naman ay napayakap sa aking harapan. Nagustuhan mo ba? Tanong ko. Oo, matipid na sagot ni Stella. Bakit ang hina ng boses mo? Kanina grabe ka makahiyaw eh. Ang biro ko. PG, seryoso to. Pag nalaman ni Jenny to, lagot tayong dalawa. Kaya nga wag nating ipapaalam eh. Ayaw mo ba nung ginawa natin? Tanong ko. Hindi ko alam. Sagot niya. Hindi mo alam pero halos mabaliw ka na sa akin kanina. Buwelta ko. Hindi nakakibos si Stella. Napahiya siguro dahil kahit anong sabihin niya, hindi niya makakailag na gustuhan niya ang namagitan sa amin. O ano, natahimik ka? Sambit ko. Natatakot lang kasi ako eh. Baka malaman ni Jenny at baka mabuntis mo ko. Baka, ani ni Stella. Shh, tama na yan. Walang makakaalam. Tayong dalawa lang. Isagot ko sabay halik sa kanya. Magkayakap kami habang nakahiga at alam naming dalawa na sa ilang sandali lang ay pwede pang may mangyari ulit sa amin. PJ, paano na? Tanong ni Stella. Anong paano na? Balik ko. I mean, Juan, after nito, ano na? Tanong ni Stella. Ayaw mo bang maulit? Tanong ko. Hindi kumibo si Stella. Muli akong humaplos sa katawan niya pa ibaba. Ako gusto kong maulit, Stella. Iba ka. Teka, PJ. Baka mag-alala si Jenny sa'yo. Ani na Stella. Hindi ako kumibo. Hinanap ko ang wireless phone niya. Nasa side table ang higaan niya.
Inabot ko to. Pagkatapos, nag-dial ako. Nung nag-ring na sa kabilang linya, ibinigay ko to kay Stella. Sabihin mo, hindi pa ako tapos. Utos ko kay Stella. Hello? Jenny, please? Sabi ni Stella. Habang kausap ni Stella si Jenny, ay muli kong ibinukas ang mga hita niya, habang nakadagan pa rin ito sa aking harapan. Ilang saglit ay pigil na boses agad ang narinig ko kay Stella. Pilit niyang pinipigilan ang boses niya dahil baka makahalata si Jenny. Hello Jenny? Nagkakanda utal-utal na sambit ni Stella. Kwan, hindi pa tapos si PJ eh. Gusto mo bang makausap si PJ? Kagat-labi niyang tanong kay Jenny sa kabilang linya. Okay, sabihin ko na lang sa kanya. Pigil na boses na sagot ni Stella. O sige, bye. Paalam niya at sabay off ng telepono. Nang maibaba ang phone, ay nagkatinginan kami sa mata. Pero napansin ko ang bahid ng hiya sa kanyang mukha. Huwag kang mahiya. Pareho nating ginusto to, ang sabi ko. Kasi, ani ni Stella. Wala nang kasi. Basta enjoy lang natin ang mga sarili natin. Sambit ko. At doon na nga nagsimula ang lihim namin. Walang oras ang sinayang namin ng araw na yon. Para kaming lantang gulay pagkatapos. At pansin ko nga na hindi makalakad ng diretso si Stella nang ihatid niya ako palabas ng kondo. Marahil dahil sa walang kasawaan namin ng mga sandaling yun. PJ? Ano yun? Sagot ko habang magkahawak kami ni Stella patungo sa labas ng kondo. May gusto lang sana akong sabihin bago ka umuwi. Nahihiyang sambit niya. Abangan ang susunod na kabanata ng ating story.